when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Friday na po mga kapatid at ito po ang huling araw ng ating Tinig ng Pag-asa for this week at makikita-kita po ulit tayo nito sa Monday. Ano po, parang nagpapaalam na ho ako. Hindi naman po kinasasabikan yung araw ng Sabado. In fact, may mga kapatiran po tayo nagtatanong, bakit po pag Saturday wala daw Tinig ng Pag-asa? Naipaliwanag ko na po ito sa inyo na kapag Saturday ay medyo napaka-busy ng inyong lingkod. Una, ito yung time ko para sa aking family kasi po nagtatrabaho si Mrs., yung mga bata ay mga nagsisipag-aral. Yung Saturday po ay family bonding namin, pero unfortunately, most of the bulk of the work of being a church minister nasa araw din po ng Saturday. Kagaya po this coming Saturday, meron pong mga kailangang gawin sa simbahan na nandun pa rin po ang inyong lingkod sa gawain kapag araw ng Sabado. Kaya ipagpaumanhin na po ninyo sa mga nagtatanong bakit po walang Tinig ng Pag-asa pag Saturday, yun po ang kadahilanan. So ibalato niyo na po sa akin yung Saturday at makikita-kita po naman ulit tayo sa Monday. Napapansin ko lamang po, pag Monday, nagsisimula yung unang linggo, parang yung mga nanonood sa atin hindi ganun karami. Siguro nagpapahinga rin yung mga nanonood. Well anyways, magandang araw po muli mga kapatid. Kung tatanungin nyo po kung kumusta naman ako, okay naman po, awa ng Diyos. Medyo yung akin lang pong balikat ay tinubuan po ng bukol, no? Yung stress, masakit. At hindi ko po masyadong maigalaw. Pero hindi naman po yung panga, hindi naman po yung bibig. Kaya walang dahilan para hindi makapangaral ngayong araw na ito. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay at pag-aaral po natin ng isa rin sa doktrina ng ating simbahan. At ito po yung tinatawag na the doctrine of sanctification. Ayan, at sa araw pong ito po yung ating tatalakayin. Ang talata po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5, 23 to 24. Ito po ang sabi po ni Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica. Sabi po niya, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Sa Tagalog po, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu,
kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ito pong talatang ito ay pagpapakita sa atin na talagang maging sa diwa ng pagpapakabanal. Hindi po natin itong magagawang nag-iisa. Pati po sa larangan ng pagpapakabanal, pagiging walang kapintasan ng buo nating pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan, ay trabaho't gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tumawag at gagawin niya ang mga ito. So have you ever asked yourself, what is sanctification? Ang dami na po nating syon na tinalakay. Adoption, ano pa ba yun? Justification, ngayon naman sanctification. No? So, ano-ano ba itong mga to? Siguro po, kung kayo po yung taga-subaybay ng pag-aaral na ito, marami na rin po siguro kayo natututunan o marami na kayo nagiging kaguluhan. Hindi ko po gustong lituhin ang inyong mga isipan, hindi ko po gustuhin magkaroon kayo ng pagkakataong magtanong sa inyong mga pastor para guluhin nyo pa ang isipan ni pastor, pero it is the duty and responsibility of the church and the minister of the church to teach this truth. At ito po ay responsibilidad at magiging malaking pananagutan ng isang manggagawa kapag hindi niya naituro ito. At ako po mga kapatid, nang dumating po ako rito sa Canada ay may kita point na maiintindihan po ng mga kapatirang unida dito sa Canada kung ano yung aking sinasampalataya ng doktrina. Kung ano yung mga bagay na akin pong dinadala sa kanilang katuruan. Kasi po, hindi naman po pwedeng ang ating simbahan ay simbahang chapsuy. Alam niyo po ba yung chapsuy? Ako po'y kusinero, mahilig ako magluto. Ang chapsuy, halo-halong gulay yon. May carrots, may repolyo, may beans, basta kung anong gusto nyong ihalong gulay, chapsuy tawag doon. At napakaraming mga simbahan, konting ganito, konting ganon, konting ganyan, pinaghahalo-halo. Konting Pentecostal, konting Evangelical, konting Armenians, konting Baptist, konting Kiboloy, konting Soriano, konting Iglesia ni Cristo, pinaghalo-halo, gumawa ka ng kulto. At ganito maraming mga simbahan ngayon. Hindi ho pwede yun mga kapatid. Kaya nga po hiwa-hiwala yung mga relihiyong yan ay dahil may kanya-kanya yan tinitindigahan. Kaya po hiwa-hiwala yan kasi iba-ibang pinaniniwalaan yan. Ngayon, kung ikaw'y mananampalatayang Kristiyano, alamin mo kung ano yung tinitindigan mo at alamin mo kung nasa ang panig ito ng mundo. Ano ba ang lugar nito sa San Kristyanuhan? Where does your faith comes from? Alam niyo po, importante ito. Dahil doon ay magbibigay ito ng isang malinaw na paraan ng paglilingkod. Kapag malabo ho kasi ang doktrinang inyong tinitindigan, pati ang paglilingkod nyo sablay. Amen po ba mga kapatid? Or, hindi ka maglilingkod. Kaya po gaano karaming mga mananampalataya ngayon nandun sa loob ng simbahan. Pero hindi naman naglilingkod. Ano pong ginagawa nila sa simbahan? Nagiging habang panahong batang pasusuin. Imagine niyo 40 taon ka ng mananampalataya daw. Hanggang ngayon, ni manalangin, hindi mo magawa. Bakit? You're not even growing in your faith. Ang tanong, do you really have the faith? Kasi hindi tama yung pundasyon. Ang labo. Kasi hindi mo alam kung papaano ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagliligtas. Pero pag malinaw ito sa iyo, malinaw ang doktrina mo, malinaw ang pagkakilala mo kung sino si Kristo, malinaw ang pagkaunawa mo kung ano ang iglesia, malinaw ang pagkaunawa mo sa mga doktrina ng simbahan, pati ang paglilingkod malinaw. Now, this morning we will be discussing sanctification. So we will end this subject on soteriology kasi nalinaw ko na naman sa inyo. Ngayon po, dadako na tayo doon sa pagpapakabanal Yung pamumuhay pagkatapos na ikaw ay maborn again. Yung pamumuhay pagkatapos na ikaw ay iligtas.
Kung hindi ka pa naman mamamatay at hindi ka pa dadalhin sa langit, ibig sabihin meron ka pang gagampanan dito. At bilang bagong panganak, sa pananampalataya at pagiging born again in the Spirit, what comes next? Anong susunod na gagawin doon? Anong dapat ipamuhay? Kaya in essence, sabi nga, siguro pinakamapalad na tao sa nabuhay ay yung tao na nakapako doon sa krus na kasama ni Jesus. Yun ay walang hiya, magnanakaw. Pero alam niyo po ba, nasa huling sandali, wala naman sinabi yun kung hindi, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo naman ako. At sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Mga kapatid, kaya ako po sinabing mapalad yung taong yun. Kasi hindi na niya kailangan mamuhay ng may kabanalan. Anong ibig sabihin? Hindi na niya kailangan magtagumpay sa bisyo ng pagsusugal, sa bisyo ng pangangalo niya, sa bisyo ng homosexuality, kung ganun man. Hindi na siya kailangan magtagumpay sa bisyo ng pagkagahaman sa salapi, at kung ano-ano pang mga kinauhumalingan ng tao ngayon. Wala na siyang struggle doon. Bakit? Pagkatapos ng pakikipagtagpo niya sa Panginoon, pagkatapos siyang ma-regenerate, pagkatapos niyang makilala si Jesus bilang tagapagligtas, kinuha na siya ng Panginoon at nakasama na niya sa langit. Pero ikaw, hindi ka pa namamatay. Hindi ka pa kinukuha. At kung ikaw'y talagang mananampalataya, may gagampanan ka. Tama po ba yon? Merong dapat mangyari sa pagkakapanganak mo sa Espiritu. If you are truly been regenerated at binuhay ng Diyos ang patay mong Espiritu dahil nakilala mo siya, ang susunod na hakbang doon, mga kapatid, ay sanctification. Ayon, so atin po ngayon ang aralin. Have you ever asked yourself what is sanctification? So tingnan po natin yung Reformation Study Bible. Meron po silang theological article tungkol sa sanctification. At ito po ay nagbigay ng malinaw na sagot sa tanong na what is sanctification. According to the Westminster Shorter Catechism, sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. Yan po ang kahulugan ng sanctification. Sanctification is a continuing change worked by God in us, freeing us from sinful habits and forming in us a Christ-like affections, disposition, and virtues. Yung pong pagpapakabanal, ay trabaho ng Diyos, gawain ng Diyos sa atin upang tayo'y ma-conform sa image and likeness ng Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, pagkatapos po tayong ma-born again, it does not mean that sin is instantly eradicated. But it is also more than counteraction in which sin is merely restrained or repressed without being progressively destroyed. So ang ibig po sabihin ng sanctification is a real transformation, not just the appearance of one. Kaya nga sabi ng Biblia, ang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na at narito tayo'y pawang naging mga bago. Ang tanong ay ito, ikaw ba'y nag-iba talaga sa lahat ng aspeto? Ano ang talagang nabago? Tinanggal ba ng Diyos yung pagnanasa sa mga bagay na nakasalanan? Hindi. Andun pa rin eh. Nawala na ba yung panlasa mo sa sex? Nawala ka na ba ng sexual desire? Nawalan ka na ba ng panlasa dun sa mga bagay na may kinalaman sa pagkagahaman? Nandun pa rin yun eh. No? Kahit na ikaw ay na-born again na. Pero ano ang punto rito? Nandun pa nga yun, pero may kapangyarihang ibinigay sa iyo para pagtagumpayan ito. At ito'y walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu kumikilos sa buhay ng mananampalataya, nagsisilbing tagapagpaalala. Tumitindi yung tinatawag na conviction. Kaya nga minsan, hindi ka pa nakakagawa ng kasalanan, pinapaalalahanan ka na ng Espiritu Santo.
Huwag mong gagawin yan. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Hindi ka na dapat nandyan. Hindi mo na dapat ginagawa yan. At mga kapatid, yung conviction na yon ay palakas ng palakas as you mature in your journey in Christ or with Christ. Palakas ng palakas ang hatak ng banal na Espiritu sa iyo sa pagtatagumpay sa mga kasalanan dahil ikaw ay lumalalim sa pagkaunawa at pagkakilala at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen? So, alam niyo po ang nakakalungkot ay ito. You probably know that most people in the world, and in the world, I said in the world, identify themselves as Christians. Napakarami po ngayon. Tawag nila sa sarili nila Kristiyano, born again. But how many of them, take note, how many of them can explain and defend the gospel? How many of them can articulate basic biblical theology? Minsan may nakausap ako, katawa-tawa yung tao ano po? Nakausap ko, sabi niya, hindi importante yung theology na yan. Hindi importante yung doctrine na yan. Pero alam niyo po, kalauna, nung naturuan ko yung tao, sabi niya, alam mo, Pastor, I made a fool of myself. Nung binanggit ko sa iyo na theology is not important. Kasi ngayon po, ang importante sa mga tao ay yung experience, yung emotions, yung kilabot ng pagsamba, at yung pagsamba para sa kanila kantahan. Yung emosyonal na kantahan, yung emosyonal na iyakan, para sa kanila, iyon yun. At yun ang mahalaga, and they don't even know the basic biblical theology. They cannot even articulate it or live lives that support the claims of their faith. The tragic fact is that compared to the vast number of people who claim to be Christians, very few are actually growing to be more like Christ. Napakarami nagsasabing mga Kristiyano sila, pero yung lumalago sa kanilang pamumuhay Kristiyano ay hindi madami. At ang proseso ng paglagong ito, the process of spiritual growth is called sanctification. Mga kapatid, wag na natin itong pag-usapan kung mamamatay ka na. Wag na natin pag-usapan ng pagpapakabanal kung uuwi ka na sa langit. Wag na natin pag-usapan ng sanctification kung tapos na buhay mo ngayong araw na to. Pero kung hindi ka pa mamamatay at mabubuhay ka pa, may layunin ng Diyos sa iyo, at ang layunin ng Diyos ay maging banal ka. Mamuhay ka sa kabanalan. Tandaan po ninyo, the process of spiritual growth is called sanctification, and it is a vital part of every believer's life. At malaki ang responsibilidad ng simbahan, ng pastor, ng mga leaders sa pagtuturo sa kabanalan. Amen? Kaya mga kapatid, ang kabanalan hindi likas sa atin. Hindi po likas ang kabanalan. Kaya kailangan inaaral po ito. Why? Because tayo'y dead to sin. Our spiritual life is not alive. Kumbaga, we don't have that spiritual life. That is the total depravity of sin. Because of sin, we are totally dead. At dahil patay tayo, bunga ng kasalanan, hindi normal sa atin ang mamuhay ng may kabanalan. Nakuha niyo po? Hindi normal sa atin ang lumakad ng kawangis ni Kristo dahil hindi naman natin siya kilala. Hindi normal sa atin ang gayahin ang larawan at ang ehemplo ng Panginoong Jesucristo dahil hindi yun likas. Kaya po malaki ang responsibilidad ng simbahan sa pagtuturo sa kabanalan. And how can you teach holiness na hindi na ito pinag-uusapan ngayon? Wala nang pastor na may tapang na magpahayag ng mga kasalanan. Iniiwasan na to. Ang preaching ngayon, puro love, 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 love. Hindi ko po sinasabing mali yun. Hindi ko po sinasabing hindi tamang mag-preach ng love. Pero alam niyo po, dapat isinesermon din ang sin and the judgment of sin. Especially sa mga born again. At baka ikaw ay hindi nga born again. Amen? Kaya sa loob ng simbahan, dapat naririnig ito.
Narinig ang tungkol sa kasinungalingan na hindi dapat, ang pangangalo niya na hindi dapat, ang pagpatay na hindi dapat, ang pagnanakaw na hindi dapat, at ang mga kasalanan. Mga minamahal mga kapatid, saan niyo gustong marinig yan? Saan niyo gustong isermon yan? Hindi ba dapat sa simbahan? Responsibilidad ito ng pastor. Ang pamumuhay na may kabanalan ay responsibilidad ng pastor. Kung may pinagbubuhusan ng resources, ng pera, ng atensyon ng simbahan, dapat po ay yung mga methods of sanctification or spiritual formation na ayon sa biblical model for spiritual growth. Dapat iyon. Hindi po ba? Hindi yung kung ano-ano ang pinagbubuhusan ng budget ng simbahan. Puro fellowship na kainan lang ng kainan. Hindi po ba? Samantalang yung pagpapakabanal, pagdevelop ng spiritual growth, wala. Hindi ito pangunahin. Kaya nga po, it is important to distinguish what sanctification and what sanctification is not. Well, I would like to tell you this. Sanctification is not simply feeling closer to God or experiencing the presence of God. It is not a collection of secret insight and personal encouragement from Him to you. It is not a vague sense of subjective spirituality. In fact, it is not measured, it is not engaged, or it is not informed by your emotion or feelings at all. Ang tunay na sanctification according to the Scripture is the process of God's transforming work in your life. Ulitin ko, magandang pantuit, magandang panlagay sa timeline. True sanctification according to the Bible is the process of God's transforming work in your life. Kaya nga we are being transformed to glory, from glory to glory. We are still a work in process. In the moment of your salvation, you are declared justified by God through the redemptive work of Christ, through the sacrifice of His Son. And, ano sabi doon? Pinalaya tayo ng kanyang redemptive work sa guilt of sin. From there, sanctification frees you from the pollution of sin, helping you to destroy sinful patterns and relinquish your former wickedness. Naintindihan po ba natin? English na yun, no? Para po maintindihan. And just as with salvation, sanctification is not accomplished by your own action, by your own free will. It is the work of the Lord in the lives of His people. Kaya ang pagpapakabanal na po ay biyaya at tulong pa rin ng Diyos. Nagagawa po natin ito dahil sa tulong at awa pa rin ng Diyos. Again, puntahan natin 1 Thessalonians chapter 5, 23-24. Ang sabi po rito, now may the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit, soul, and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. The word translated here as sanctify literally means to be set apart. In its noun form, it is usually translated as holiness. Ano po? Sanctify means to be set apart or to be holy. So in basic term, sanctification is the Lord's process of separating you from sin and setting you apart for holiness. Kaya po panalangin ito ni Pablo Paul's prayer is that the Lord would bring about that transformation in the lives of the Thessalonian believers. Na ang kanilang mga buhay ay maging buhay na nagre-reflect ang decreasing frequency ng sin at ang increasing frequency of holiness. Nakuha niyo po? Ito yung hamon ni Paul. Na banalin kayo sa espiritu, kaluluwa at katawan. Na magkaroon ng pagbaba ng kasalanan at pagtaas ng
kabanalan. That transformation isn't prompted or fueled by feelings, by emotions, or subjective spiritual experiences. Hindi po nagagawa ito ng EGR. Hindi nagagawa ito ng kursilyo. Hindi po ito nagagawa ng mga retreat. Opo, nakakatulong yung mga yon. Pero yung transformation na bunga ng sanctification, hindi ito one shot. No, minsan yung mga pastor, ito ginagawa ko mula ngayon, ikay ganito na, hindi ka na magkakaganito. Niloko nyo na sarili nyo. Hindi ka pa nga lumalabas doon sa retreat, may iniisip ka ng masama. Hindi ka pa nga lumalabas doon sa retreat, may struggle ka na sa kasalanan. So ano pong ibig sabihin? Kaya ito'y patuloy na pagkilos ng Espiritong Banal sa buhay ng mga mananampalataya. No? The transformation isn't prompted or fueled by feelings, emotion, or subjective spiritual experience. Sabi nga ni Paul sa Romans chapter 6, simula po verse 12 hanggang 13. Tapos laktawan natin, punta tayo sa verse 17 hanggang 18. O kung gusto niyo, basahin niyo na po buong Romans chapter 6. Ano po sabi ron? Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lust. And do not go on presenting the members of your body to sin as instrument of unrighteousness. But present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. Verse 17, but thanks be to God that though you were slaves to sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Amen? Tandaan po ninyo, sanctification is the fruit of salvation. Magandang pantweet. Ilagay sa timeline sa Facebook. Sanctification is the fruit of salvation. Hindi po tayo magpapakabanal para tayo magtamo ng kaligtasan. Ang kaligtasan nagbubunga ng kabanalan. Ang sanctification ay bunga ng kaligtasan. It is the transforming process by which God's people shed their past sinfulness and they grow to reflect this holiness. And if you truly belong to God, and if God called you to salvation, you are undergoing the process of sanctification right now. Kaya yung mga pinagdadaanan mong paglaban sa kasalanan, pagdatagumpay sa kasalanan, palatandaan na you are growing to holiness. Yung mga dating hindi mo mapagtagumpayan, napagtagumpayan mo na, you are maturing in your faith. Tandaan mo, wala namang batang ipinanganak na matured na. Wala namang ipinanganak sa pananampalataya, sa espiritu, na antimano ay matured na. Alam niyo mga kapatid, ito ang realidad na po. Matatawa po kayo rito. Yung pong mga bata, pagsilang, physical, nagsisimulang mag-aral, magsalita. Di ba? Unang mga words niya, tuwan-tuwa tayo. No, tuwan-tuwa tayo. Ano sinasabi? Ano ba unang matututunan? Dada, o tatay, nanay. Naku, tuwan-tuwa. No? And as you mature, lumilinaw ka magsalita, tumatatas. No, yung isang anak nung katulong natin ng pastor sa East Winnipeg, si Yuan, yung bata, si Yuan, ba nakakapag-Espanyol, nakakapag-Hebrew, ano ba yung, kung ano-ano na nasasabing mga salita. Marami na salita. Di ba natutuwa tayo kapag tumatatas ng magsalita ang isang sanggol hanggang sa matuto ng totally maging malinaw magsalita. Nakakatawa itong mga Pentecostal na ito na talaga namang ubod ng lalabo ng mga turo kung kailang tumatanda daw sila sa pananampalataya nung sila nabubulol magsalita. Nung sila nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan. Naguhululaho sa lakamba, balakunda, barakuda, at kung ano-ano pa mga salita. At ang sabi nila, matured ka raw sa espiritu kapag nagsasalita ka nun. Saan po sa Biblia mahahagilap yan? Saan po sa Biblia makikita yung mga kabulaanan yung mga pastor kayo? Napuspos ka ng Espiritu Santo dahil naghuhulaho sa lakamba ka na dyan.
Saan nyo po makikita sa Biblia? Ipaliwanag nyo po sa akin. Palatandaan po yan ng immaturity, palatandaan po yan ng kamangmangan sa banal na kasulatan. Sabihin mo rin sa pastor mo na naguhulaw sa lakamba, pumunta ka kay Pastor Well, magpaturo ka. Pambihira kayo. Yung bata sa pisikal, tuwan-tuwa tayo kapag natututo na magsalita ng matatas. Ikaw, kung kailan ka tumanda sa espiritu, sinasabi mo, lalong naloko ang salita mo. Pambihira ka. Kailan maiintindihan ng mga miyembro yan? Katakot-takot na sinasabi mo sa pulpito na hindi naman nauunawaan. Tapos sasabihin nyo, wala naman nagpapaliwanag kung ano yung mga pinagsasabi nyo, and then you will say, that is the word of the Spirit. Hello! Lokohin mo, lelong mo. No? Kaya masaktan na kayo kung masasaktan kayo kasi itong totoo. Pumupunta tayo sa kabanalan at hindi ka banal dahil nakakapagsalita ka ng mga wikang hindi mawatasan. Dahil nagsasalita ka ng mga wikang hindi maintindihan. Pinagloluloko nyo lang ang miyembro nyo. Pambira kayo mga pastor kayo, talaga naman. Ay nako. Hindi po ako galit. Pikon lang. Kasi po napakaraming ganito ngayon. At sila yung hinahabol ng mga tao kasi yung mga tao, gusto ko rin nun. Gusto ko rin magkaroon ng speaking in tongues power. Gusto ko rin magkaroon ng anointing. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang hahanapin mo ay mamuhay ng may kabanalan. Basic meaning of sanctification is to be set apart for God, for His use. But God works in those whom He claims as His own to conform them to the image of His Son, Romans 8:29. And this moral renovation in which we are increasingly changed from what we once were flows from the agency of the indwelling of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, ang trabaho, ikaw'y maging banal. Ikaw'y gamitin at hindi ikaw ang manggamit. Tandaan po ninyo mga kapatid, when it comes to the gift of the Spirit, take note, yung Espiritong banal, nagbibigay ng kaloob. Hindi para gamitin mo. Intindihin mo to, pastor. Hindi para gamitin mo, kung hindi ikaw ang gamitin ng Espiritu para sa kanyang kaluwalhatian. Take note, when it comes to the gift, you are being used and you are not the user. Let's say, for the sake of argument, that there is that speaking in tongues. Ngayon ang tanong, ikaw ba ang manggagamit nito? Ikaw ba ang gagamit nito? O gagamitin ka lang? Kasi po sa pagkaintindi ko sa Biblia, yung mga apostol, nagsasalita po sila na hindi nila alam na naiintindihan ng mga tao kung ano yung sinasabi nila. Hindi naman sila Batanggenyo, pero, Batanggenyo, Tagalog pala yun eh. Hindi naman sila Bisaya, pero nakakapagsalita sila ng Bisaya, naiintindihan sila ng mga Bisaya. Naintindihan sila ng mga Chabacano, naintindihan sila ng Ilocano, dahil ginagamit sila ng Espiritu to use the gift of tongue. That is the gift of tongue in the book of Acts. It is a known tongue. It is not an unknown tongue. Sa panahon ngayon, mga hindi mo nang maintindihan yung mga hulahu, hurase, hulakas, kalakamba, barakunda. Ano yun? Wala akong ganong lingwahe. At hindi kailangan yon, at hindi ka banal kapag ganon. Sa panahon natin ngayon, yun daw yung filled by the Spirit. Yun daw yung puspos ng Espiritu Santo. May panginginig pa yun. Hurase. Kaya ko rin yun eh. Kaya ko rin yun, pastor. Yung drama mo, kaya ko din. Yung mga ginagawa niyong drama sa pulpito, kaya ko rin yan. Kaya ko rin kumahol. Barking in the Spirit. Diba, usong na yun yung barking in the Spirit. Kaya ko rin tumawa, humalakak ng katulad nyo, laughing in the Spirit. Pero ano yun? Yung ba yung palatandaan ng pagiging banal? Mga kapatid,
pagpaumanin na po ninyo. Pero pag ito po ang usapin kasi, sana yung mga nakikinig sa akin nandyan sa pananampalataya yan, mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Hindi yan ang holiness na sinasabi ng Diyos. At ang holiness na sinasabi ng Diyos, if ever God will give you the gift, it will be the Spirit who will use you for the gift. Not the other way around. Not the other way around. Ito nga po yung dahilan kung bakit si Simon Mago doon sa Book of Acts, hinihingi niya sa mga alagad na gusto ko ring magkaroon ng ganyang power. Bigyan niyo ako ng ganyang power. Mga kapatid, para saan? Kasi gusto niya, magamit niya rin. Pero nakalimutan niya, hindi ang mga alagad ang gumagamit nun. Ginagamit lang sila ng Espiritu on a certain occasion. Ganun din sa panahon natin ngayon. No? If there is such gift, because it was mentioned in the scripture, if there is such gift, it is the Spirit who will use you and not you, the user of the gift. We are the used, not the user. Yayabang nyo naman para kayong magmanipula sa Espiritu Santo. Hello? No? Instrumento lang tayo. Paano may papaliwanag yung ikaw instrument lang? Kung kailan ka gustong gamitin, nun ka gagamitin. Hindi yung ikaw ang gagamit. Ano ka? Avenger? Superhero? Gusto mo magpagaling? I have the gift of healing. I can heal. In the name of Jesus, I heal you. Kapatid naman, ano ka? Hindi mo ba naisip na si Jesus nga mismo, hindi naman lahat ng mga may sakit pinagaling niya eh. Why? Kasi wala siyang ginawa sa mundong ito nang hindi ayon sa kalooban ng amang nagsugo sa kanya. At ang goal niya rito sa mundo is not to heal the sick of the body, but He came to heal the sick of the spirit. Ganon din ang mga alagad. Nakuha niyo po, bakit ngayon kakaiba kayo, mga pastor kayo? Gusto niyo ng manipulation ng Holy Spirit? Parang kayo sa simbahan niyo ang may kapangyarihan sa Espiritu Santo? Saan ninyo nahagilap sa Biblia yan? Galit na galit kayo kay Kibuloy pag inaangkin ni Kibuloy na siya anak ng Diyos. Kayong mga Pentecostal na pastor, masahol pa kayo kay Kibuloy. Si Kibuloy, ang kinlaim lang niya, pinatigil niya lindol eh. Pero kayong mga pastor na Pentecostal, lahat kinlaim nyo. I declare, I claim, I decree. Masahol pa kayo kay Kibuloy. Dahil lahat claim kayo ng claim. Naku mga kapatid, i-post po ito, i-share ninyo sa mga pastor na ganyan para matigil. Hayaan nyo ako na lang ang kamuhian nila. Kasi po, lumayas kayo sa simbahan na ganyan. Humanap kayo ng ibang simbahan na nagtuturo ng katotohanan. Hindi kayo lalago dyan. You are being manipulated. You are like a puppet run by that manipulative preachers. Tandaan po ninyo, regeneration is birth, sanctification is growth. At kung saan ka dapat lumago sa Espiritu, sa kabanalan. Amen? In regeneration, take note, in regeneration, God implants desires that we were not there before. So, desire for God for holiness and for glorifying God's name in the world. Desire to pray and worship. Desire to love and bring benefit to others. That is what regeneration gives. Dadalahin po tayo ng regeneration sa lugar na wala tayo, sa lugar na hindi natin na nakikita, sa lugar na hindi natin ninanasa. At yung pong regeneration from death to life in the Spirit. Ngayong nandun ka na, yung sanctification ang susunod nun. In sanctification, the Holy Spirit works in you both to your will and to your work according to God's purpose. And He will enable His people to fulfill their new godly desires. Philippians chapter 2, verses 12 hanggang 13. So, Christian become increasingly Christ-like. Ano po? Dahil
namumunga na ang Espiritu Santo. Amen? Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Galatians chapter 5, 22 hanggang 25. 2 Corinthians 3:18. Galatians chapter 4 verse 19. Ano po? So, Christians become increasingly Christ-like as the moral profile of Jesus. As the moral profile of Jesus, which is the fruit of the Spirit, is progressively formed in the life of every believers. So, regeneration is a momentary act bringing a person from spiritual death to life. It is exclusively God's work. Wala tayong kinalaman doon. That is regeneration. While sanctification is an ongoing process dependent on God's continuing action in the believer and consisting of the believer's continuous struggle against sin. That is sanctification. That is holiness. At tandaan po ninyo, without Christ enabling, without the help of Christ, without the empowerment of the Spirit, we cannot do good works. But also that is ready to strengthen us for all we have to do. Philippians 4:13. Siya naman ang nagbibigay, kaya natin nagagawa ang lahat ng bagay ay dahil saan? Sa lakas na kaloob ni Kristo. I can do all things through Christ. Ano po yon? Yung pagpapakabanal. Dahil po yon sa lakas na kaloob ni Kristo. So we abide in Christ, asking for His help constantly, and we receive it. Colossians 1:11, 1 Timothy 1:12, 2 Timothy 1:7, 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ano po? So magandang pan-tweet, another tweet. Ano po ang sabi? Regeneration is birth, sanctification is growth. Ipinanganak tayo sa pamamagitan ng regeneration, nagpapakabanal tayo at ito ay growth process. The standard to which God's work of sanctifying His saint is directed in His own revealed moral law, expounded and modeled by the Lord Jesus Christ Himself. So ano po yun? Christ love, humility, patience are supreme standard for Christians. Kasi si Jesus, I love humility, patience. Ito ang kanyang karakter. Kaya nga Romans 13:10, Ephesians 5:2, Philippians 2:5-11, 1 Peter 2:21, lahat ng mga talatang yan ay nagpapahayag ng kahalagahan ng sanctification sa buhay ng mananampalataya. So, it is the Spirit sustains the regenerate desires and purpose, but their fallen instinct, which is the flesh, obstruct their path and drag them back. Kaya the conflict within us is really sharp. Sabi nga ng isang kwento, ano po, dalawang aso daw ang nasa loob ng ating mga puso eh. Ang asong itim at ang asong puti. Ang isa'y kabanalan at ang isa'y hinahatak tayo sa kasamaan. Sapagkat hindi naman tinanggal yung desire na yon. Nandun pa rin sa puso natin yung desire na yon. Ngayon ang tanong, sino ang magtatagumpay sa dalawang desire na yon na nasa puso natin? Ang sabi, kung sino ang ating pinapakain. At yun po, ang Diyos tumutulong sa atin sa sanctification process, sa kabanalan, upang ang patuloy na mamuhay ay ang puting desire. Ang desire sa kabanalan. Sabi ni Pablo, Romans 7:14-25, he is unable to do what is right and unable to restrain himself from doing what is wrong. And this conflict and frustration will be with Christian as long as they are in the body. Ano pa sabi ni Pablo? Bakit yung mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong nagagawa? At yung mga bagay na gusto ko, hindi ko magawa. Struggle is real. Kaya nga po mga kapatid, hanggat nandito tayo sa katawang ito. Kaya nga si Pablo, mas ninanasa akong iwanan na ang katawang ito, pumunta sa Panginoon. Dahil doon wala nang struggle eh.
Yet by watching and praying against temptation and cultivating opposite virtues, they may through the Spirit's help put to death, particularly bad habits. Kaya po natin itong pagtagumpayan. Wala namang imposible sa Diyos. Kailangan lang nakababad tayo sa mga bagay na itinuturo ng banal na kasulatan sa ating paglago. Apo? At ang nakipagkaisa kay Kristo, they will experience many particular deliverance, many victories in their battles with sins, while not being exposed to temptations that are impossible to resist. Diyos din ang mag-iiwas. Diyos din ang magbibigay ng lakas. Unang Korinto 10:13, na hindi kayo bigyan ng temptation na hindi ninyo kaya. At kapag dumating ang temptation, bibigyan niya kayo ng lakas para inyo itong mapagtagumpayan. Amen? Well, more or less, that is the doctrine of sanctification. Kung naintindihan po ninyo, salamat, praise the Lord. Kung hindi nyo po naintindihan, tanong nyo na lang kay pastor nyo, Pastor, ano ba yung doctrine of sanctification? Pwede ba nating pag-aralan? Pwede ba nating i-discuss sa Bible study? Hindi yung puro kung ano-ano lang ang pinag-aaralan natin. So, aralin naman natin yung mga doktrina. Aralin natin sisyon. Ang bida ngayon, sisyon. Adoption, sanctification, justification, regeneration, no? Kung ano pa ang mga syon. So, mga kapatid, subukan po natin na talakayin bukas sa Monday, aralin po natin ang Christology. Aralin po natin ang Panginoong Jesucristo. The doctrine of Jesus Christ. So, samahan niyo po ako sa Lunes, na po. At again, maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta, sa patuloy niyong pakikinig. Sana po hindi ko kayo na-offend kapag binabanggit ko yung mga nakakapikon, no? Kasi sa totoo lang ho talaga naman ngayon, ang simbahan, hindi ko po alam kung ano nang gustong gawing career path. Hindi ko na po alam kung anong gustong gawin ng simbahan. The churches is evolving into an entertainment place. No, binabago po dati po naman yung traditional concept ng church, ang saya-saya naman po na umawit ng himnaryo para purihin ng Diyos. Walang issue sa atin ang kantahan before. Pero ngayon, issue na ang kantahan. Pag walang drum set sa loob ng simbahan, hindi banal. Pag walang mga praise and worship leader na nagsasasayaw pa doon, may choreography pang ginagawa, hindi masyadong maganda ang worship experience. Mga kapatid, wala naman yan dati Wala yan dati. Hindi ko pa sinasabing mali yan. In fact, meron din kami yan Pero that is not a major thing when it comes to worshiping God. Dahil po sa dami ng kanta at nagsesermon pa yung worship leader, sasabihin ng simbahan, Pastor, pwede ba 15 minutes lang yung sermon mo? Kasi ang haba mo, Pastor, mag-sermon Ang mensahe mo, 1 oras, wala na tuloy kaming time para mag-praise and worship. Mga kapatid, sa aking pagkaintindi bilang pastor, hindi dahil idinidepensa ko yung mahaba akong mag-sermon. Mas importante na hayaan yung magsalita ang Diyos sa inyo kesa kayo ang salita ng salita sa Diyos. Hindi kailanman magiging handa ang puso ng isang tao para sumamba, para umawit, para magpapalahaw sa Diyos kung hindi muna siya handa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That is the basic principle. Ito po yung dynamic ng worship Pakinggan niyo po, baka ngayon nyo lang narinig to bilang mga miyembro ng simbahan. Baka naman ngayon nyo lang din narinig to bilang mga pastor kayo na nakikinig sa akin. Kailan at saan nyo nahagilap yung idea na ang tugtugan at kantahan ang naghahanda sa puso ng tao na makinig sa salita ng Diyos? Nasaan sa Biblia yun? Nasaan sa Biblia yung pattern na it is the song that prepares the heart of the listener to listen to God's Word? Hindi po yun biblical. In fact, kung gusto mong makaawit ng buong kabanalan, gusto mong makapagpuri ng may kabanalan, makinig ka muna ng salita ng Diyos. Unahin mong pakinggan ang mensahe. At pagkatapos mong mapakinggan ang mensahe,
mula sa kaibuturan ng puso bilang pasasalamat sa mensahe, pupurihin mo ang Diyos at sasambahin mo siya sa awit. Amen? Hindi niyo po ba napapansin? No? Out of the topic na po ito, pero sasamantalahin ko na po. Pumunta po kayo sa mga simbahan ngayon. Babanatan kayo ng 30 to 45 minutes na nakatayo ng palakpakan, hiyawan, kantahan, hallelujah, praise the Lord, glory to God, praise you, Jesus. Sesermonan ka ng praise and worship leader. Oh, praise, palakpakan nyo si Lord. Palakpak pa kay Lord yan. O sa mga artista nga, kung bumalakpak kayo, malakas pa eh. Di ba? Ganun yung mga praise and worship leader eh. Pipilitin kayong lumundag, pipilitin kayong pumalakpak, tapos magbibigay ng mga emotional na challenge na give your life to the Lord. Magpipreach, magsesermon. Pagkatapos ng 30 to 40 minutes, pauupuin ka para makinig ng salita ng Diyos. Saan ka magkakaroon ng attentiveness ngayon makinig ng salita ng Diyos? Gayong pagod na pagod ang katawan mo sa 45 minutes na nakatayo. Sabihin nyo sa akin ngayon, realidad, handa ba ang isipan na makinig? Napapansin ko nga ho, pagkatapos ng 45 minutes na kantahan, magsisimulang magpulasan ng mga tao, pupunta sa washroom, magta-touch up, dahil pagod na pagod sa pagsamba, punong-puno at sabi lang, oh, I am filled already. Pwede nang walang sermon kasi nakasamba na ako sa Diyos. Nasaan na ngayon yung role ng Word of God sa buhay ng mga Kristiyano sa panahon ngayon? Kaya nga ngayon, puro experience. Walang lalim, walang doctrine. Kasi naman si pastor, hindi na siya magsesermon ng doktrina, hindi na siya magtuturo. At katulad ng kanyang mga worship leader, they will only appeal to the emotion of the people. And people will like that. I feel elated. I was so blessed. Nakarinig ng mga kwento, mga testimonya, pero walang lalim sa doktrina. Kaya no wonder, pag nakarinig ng ganitong mga turo, bago yun ah. Pero mga kapatid, wala po akong itinurong bago. Lahat po nang narinig nyo sa akin, o mga nakalipas na mga araw, luma, kasing luma ng luma. This is not something new. Pero kung ngayon mo lang ito narinig, isa lang ibig sabihin, nakabilang ka sa isang simbahan na hindi ka pinalago. Ginawa kang sanggol magpahanggang ngayon. Kaya nga ang sabi, ano po ang sabi? Sabi ni Pablo, hindi naman po sinabi ni Pablo na bilang panunuya. Na sinabi ni Pablo na hindi ko kayo mapakain ng karne kasi ang pwede nyo lang kainin ay gatas. Paul is just stating a fact. Sinasabi lang ni Pablo yung katotohanan kasi totoo naman yun magpahanggang ngayon. Na hindi natin mapakain ng karne yung marami kasi hindi nila to kaya. Hindi dahil ngayon lang sila na born again. Kahit sabihin na nating matagal na, ang problema, hindi nila kayang i-digest ang karne. Kaya nasasaktan kapag pinag-usapan kasalanan, lilipat, hahanap ng hindi masakit magsalita. Hahanap ng ibang simbahan na hindi nagsesermon ng homosexuality. Sa halip na tanggapin, kung may issue ka sa homosexuality, sa halip na pagsisihan at tanggapin yung struggle, kapatid, I know the feelings and the struggles. Hindi dahil bakla ako. Pero alam ko, kung ako nga po lalaki, minsan may struggle din po ako sa opposite sex. No? Pag nakakakita po ako ng mas sexy, naku, sexy naman. Ganun po ang kaaway. Ganun ang kasalanan. Kaya importanteng malalim ka para mapagtagumpayan mo ito. Lalo na yung mga homosexual. No? Matindi struggle niyan. Matindi yung pakikipaglaban niyan. At ito'y habang buhay. Kaya bilib ako doon sa mga katulad ni Brother Edwin Samot. Alam niyo po, ang kwento ni Brother Edwin Samot before, namienan siya. Ibig sabihin, tumira siya sa biyena niya kasama yung boylet niya. Namuhay siyang babae. Nagda-duster siya. At alam niyo yung struggle nang iwanan niya ito. Lumakad siya sa kabanalan. Iniwanan niya ang bagay na ito dahil sumunod siya sa Panginoon.
Ngayon, ang tanong, nawala ba yung struggle? Hindi ako naniniwala. Nandun pa rin yung struggle. Kaya ang kailangan patuloy na mamuhay sa kabanalan. Because the struggle is real. At nagagawa lang ni Brother Edwin ang magtagumpay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen? So anyways, mahaba na masyado. So ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Saglit po tayong tumungo, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras pong ito. At nagpapasalamat at nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, sa mga biyaya na hindi nagkukulang, sa mga pagpo-provide mo ng katugunan sa pangangailangan. Yung mga walang trabaho, itinataas ko po sila sa iyo, na nawa maging katugunan ka sa kanilang pangangailangan pinansyal. Yung mga may problema sa mga relationship, tinataas ko sa iyo at naway mamagitan ka para sa pagkakasundo. Dinadalahin ko po ang mga sambahayan, ang mga anak, ang mga magulang, paano matutulungan at magagabayan ang kanilang mga anak patungo sa pagtatagumpay at sa paglagong espiritual. Pinapanalangin ko po sa iyo ang mga may karamdaman, iba't ibang mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Tinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo. Alam mo ang kanilang mga pangalan, kilala mo sila. Katagpuin mo po ang kanilang mga pagdaing. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, katulad po ng naisin mo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming gabay, ang aming tagapagturo, at ikaw ang siyang nagbibigay ng lakas para kami ay magtagumpay. Sa oras na ito, Panginoong Hesus, salamat po sa katubusan ng aming mga kasalanan at salamat po sa pagbibigay ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Maraming salamat. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, magbabasa lang po ako ng mga comment. Ayan, at ng mga nanood sa atin ngayon. Una-una sa listahan kanina, si Kuya Noel Lapus. Kaya lang po, natatabunan na po talaga, no? Kuya Noel Lapus, alam ko nanonood ka, pagpalain ka ng Panginoon. Hazel Pacifico, magandang araw kapatid. Kapatid na Mimi Silya, magandang araw. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Ronald Cruz, magandang araw po. Pastor MJ Velasquez, yan, magandang araw po sa inyo. Ate May Capilyar, magandang araw po. Ayan, kapatid na Dario Sanchez, magandang araw sa inyo mga kapatid. Pastor Harold Barcenas, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Elizabeth Sanchez, magandang araw. Kapatid na Ike Reyes Sr., magandang araw po sa inyo. By the way, yung araw naman po, 24 hours yun, di po ba? Kaya yung gabi, kabahagi pa rin yun ng isang araw. Kaya hindi po dapat kinakanta yung This is the night, this is the night. Tama na nga yung kanta, This is the day. Kinanta pa ng This is the night. Ano po? Because yung day is composed of 24 hours. Kaya day yan, kaya night yan, day pa rin yung isang buong araw. Kaya, pag binati ko kayo ng magandang araw, kasama gabi doon. Amen? Paliwanag pa. Magandang araw po, kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Del and Kuya Eddie Boy Sauler, Kuya Rodante Kerubin, Nanay Belen Olaes, Kuya Nick and Ate Betty Bautista, magandang araw po sa inyo, mga kapatiran sa Living Water. Nanay Mary Bay Santos, magandang araw po from Lumil, Silang. Kapatid na Pro Sombrero, magandang araw sa iyo kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Eric Advincula at kay Ai Advincula, Ai, magpagaling ka, nahulog po sa hagdan itong si kapatid na Ai, sana she is okay. At Nene Enriquez, magandang araw po. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong sambahayan. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw sa inyo. Kapatid na LC, Ma'am LC Villanueva, magandang araw po Ma'am LC. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Neneng Sintos ng Noveleta, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Sapitan from Long Beach, California, magandang araw po. Kapatid na Morena Mulitas ng Malabag, Silang.
At Ate Marie Cruz ng Winnipeg, magandang araw po sa inyo. Ate Amelia Velasco, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Lori Domingo from Caridad, Cavite City, magandang araw Ate Lori. Ate Ellen Gonzalez, magandang araw po from Anabu, Imus. At kay Kuya Monching, ganun din po kay Ate Yoli Kerubin. Si Ate Yoli ay Karsadang Bago, Imus, magandang araw po. Tito M.A. Paredes from Winnipeg, magandang araw po. Kapatid na Eric Pillarina from Winnipeg, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Lily, ang mga bata. Ate Merly Toledo, ang mga Toledo alam ko po ay malabag. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Kapatid na Mariby Frias, magandang araw sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Nawa yung prayer request ni Mariby na makarating na ng Amerika ay mangyari na sa lalong madaling panahon. Ayun, si Kuya, si Pastor. Sabihin ko sana, Pastor Edwin Samot. Yan. Kuya Edwin, magandang araw sa iyo kapatid. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Pag ako umuwi ng Pilipinas, kakatagpuin ko tong kapatid na ito. Talagang nabe-bless ako sa buhay nito. Ayan. Kung may magagawa lang akong papuntahin to sa Winnipeg at gagawin kong speaker to rito, yung testimony ng buhay niya, gagawin ko yun Kaya lang bawal pa ngayon talaga na pumunta dito dahil po sa COVID pandemic Kapatid na Joel Villanos, magandang araw po sa inyo. Pastor Albert Lopez, magandang araw po. Kuya Dol and Ate LV Paredes, magandang gabi po. Magandang araw. Halo-halo na po. Kapatid na Mildred Orense, magandang araw po sa inyo. Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Aldous Guzman, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ay, alam niyo mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, yung mga pastor po natin sa Canada na galing Pilipinas, hindi po sila permanent resident. Hindi po sila nagiging citizen. Kasi po ay talagang mahirap yung proseso ng immigration dito sa Canada. Pero alam niyo po, dahil sa pandemic, nagkaroon po ng backlog ang immigration process. Isang buong taon, wala pong pumasok na immigrant. Isang buong taon, walang na-process para maging permanent resident. So nagpababa ngayon ng batas ang Prime Minister at sinabi niya, lahat na ng nandito sa Canada ang magiging priority sa pag-a-apply. Salamat sa Diyos, yung pastor natin, si Pastor Raymond Makatumpag, kahapon po, nung isang araw, nagbalita na sila ay inimbitahan na para mag-apply for permanent resident. Yay! Purihin ng Diyos. At ako tuwa. Kasi gusto ko po na yung mga pastor na pumupunta rito, lahat sila maging resident. Lahat sila maging citizen. Kasi dinala na po sila ng Panginoon dito, ibigay na po sana yung mga kahilingan ng kanilang mga puso. Kaya po, yata kahapon walang tinig ng pag-ibig ni Pastor Raymond dahil nagsisimula na po silang mag-ayos ng kanilang papel. Kapatid na Mirna Narciso, magandang araw po sa inyo. Ayan, Ate Agi Victa ng Paliko, Imus, Cavite. Ayan, magandang araw po. Ate Elizabeth Ernie, magandang araw po sa inyo. Nanay Paz de la Cruz, magandang araw. Kapatid na Susan Espiritu, Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Javes Sanchez. Nanay Carolina Bukiran ng Silang, magandang araw po sa inyo. Ate Vanji Magnaye. Kuya Emil Serrano. Yan, magandang araw po sa inyo, Kuya Emil. Ate kapatid na Meryl Cornejo, magandang araw sa iyo. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Ate Loida Bautista at Pastor Epi Bautista, magandang araw. Kapatid na Mia Ramos, magandang araw sa iyo. Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa, magandang araw sa iyo. Ayan. Ate Cora Dolor, Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Nanay Elong Santarin, magandang araw po sa inyo. Ate Jocelyn Torquesa Lope, magandang araw sa iyo kapatid. Kapatid na Dwayne Cruz, magandang araw. Kapatid na Rowena Corpus, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Ricky Adona, magandang araw. Pastor na yata ito, Pastor Ricky Adona. So pagpalain po kayo ng Panginoon, Pastor. Ganun din po kapatid na Ces Garcia. Ayan, so magandang araw po sa inyo. Ayan, sabi ni kapatid na Meryl Cornejo ay congratulations kay Pastor Raymond Makatumpag. Ayan, so maraming pong salamat mga kapatid. Again, tomorrow po ay walang tinig ng pag-asa. Saturday po, makikita-kita na po tayo sa Monday. Sa kalooban ng Diyos. Ayun, Kuya Domeng Cadabedo, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Ayan. So, again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. So, share niyo po itong video na to, specifically this video, para po yung ating mga simbahan sa Pilipinas na isang hibla na lang, Pentecostal na, ay magbago isip. No? Nakakalungkot kung sino pa yung mga matatandang simbahan, kung sino pa yung mga matatagal ng established church. Sila yung nagta-transition into Pentecostal. Alam niyo po, yung pulpito, kaganda-ganda ng pulpito, kamahal-mahal ng pagkakabili, pinapalitan ngayon nila ng cocktail table. Bakit? Dahil gusto nyo makigaya do sa mga Pentecostal na pastor na sa halip na sa pulpito, nandun ang Bible cocktail table na lang. Bakit to? Nakaka-apekto ho ba sa nakikinig kung nandun sa pulpito at nandun ka sa cocktail table? Dahil gusto nyo na gawin ang pananambahan na parang kwentuhan na lang? Kwentuhan do sa kalye? Ganun ba gusto nyo? Saan ho nyo nahagilap yung ganyang mga doktrina? Yung ganyang mga pinagagagawa nyo? Mahiya naman kayo sa mga buto yung mga pastor kayo. Hindi lahat ay ginagaya. Hindi lahat ho yan ay matuwid. Lalo na kayo mga nakamaong kayo, nandiyan. Diyos mio, talaga naman. Ay. Anyway, pinauuso nyo kasi, no? Tandaan po ninyo, ang dami pong simbahang unida sa Pilipinas, gahibla na lang kulto na. No, gahibla na lang kulto na. Kagagaya ng kagagaya. No? God bless everyone.